Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay nakuha ng Warriors ang 18-point win kontra sa Portland Trailblazers after being down by as much as 23 points. At total team effort nga ang pinakita ng Warriors dito. Lahat talaga ay nagpakita ng kanilang ambag. 29 points, 5 rebounds, and 6 assists si Jordan Poole. 23 points, 8 rebounds si Klay Thompson. 21 points si Donte DiVincenzo on 8 of 11 shooting sa field. 16 points si Jonathan Kuminga. 14.7 rebounds si Kevon Looney at 12 points, 9 rebounds, and 8 assists si Draymond Green. As of now, ang Warriors ay may tatlong magkakasunod na panalo at susubukan nila itong gawing apat bukas kontra sa Los Angeles Clippers na may tatlong magkakasunod na talo patungo sa game na ito. Masusundan naman yan ang game kontra sa New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers at OKC Thunder. Tatlong team na nasa baba ng standings ng West. At kung ikaw ang fan ng Warriors ay gugustuhin mo talagang makuha nila ang mga panalo na ito. Hindi lang dahil sa napakadikit ng standing sa West, bagkus mas magiging mahirap nga ang mga susunod nilang games. Pagkatapos ng game nila kontra sa OKC Thunder ay makakaharap nila ang number 2 team sa West na Memphis Grizzlies. Kasunod naman nito ay ang Milwaukee Bucks na may 15 magkakasunod na panalo na ngayon at hawak ang best record sa NBA. Masusundan niya ng Phoenix Suns na may Kevin Durant na. Sunod naman dyan ay ang Los Angeles Clippers ulit, na by this time ay medyo nabigyan na nga ng oras upang makabuo ng mas magandang chemistry. Masusundan niya ng Atlanta Hawks na may napakatinding opensa din. Sunod ay ang Memphis Grizzlies. Masusundan niya ng medyo relax na game kontra sa Houston Rockets na naghahabol din kay Wembanyama. Ngunit matapos ito ay Dallas Mavericks naman ang kalaban nila, na bagamat minamalats ngayon, delikadong team pa din nga ito dahil sa kanilang dalawang superstar na si Luka Doncic at Kyrie Irving. Kasunod dito ay ang Philadelphia 76ers na may nag-iinit na Joel Embiid. At sa ngayon nga ay napapansin natin na ang kahinaan ng Warriors lately ay ang mga team na may mga dominanteng big man. At pagkatapos ito ay may game naman sila laban sa Minnesota Timberwolves na kadikit nila sa standings. So mahalaga nga na may panalo nila ang mga susunod na games nila kontra sa mga teams na nasa baba ng standings dahil talagang hindi magiging madali ang ending ng season na ito para sa kanila, lalo na't may mga games nga dyan na back-to-back. And since kakabalik lang din ni Steph sa injury by that time, posibleng limitado din ang kanyang minuto at hindi siya maglalaro sa mga back-to-back games. As of now, ang Warriors ay pang-5 sa West. Sa palagay nyo ba ay pang-ilan ng Warriors sa West by the end of this season? Isama na din natin sa update na ito na may mga report ngayon na lumalabas na may binugbog si Ja Morant na isang menor de edad na lalaki at tinutukan niya pa ito ng baril. Iba pa nga ito sa nagreklamo noon na ulit-ulit daw siyang sinundok ni Ja. At hindi lang nga ito isang police report dahil meron din isa pang balita kung saan nagbanta umano ito sa isang mall security director. At ngayon ang young star ng Memphis ay nahaharap sa multiple police reports. Sa ngayon nga ay kinasuhan si Morant ng 17-year-old at makikita nga natin kung papabor ba sa kanya mga judges. Kung sakali man na totoo ito at mapatunayan na totoo talaga ito, posibleng masuspinde si Morant at malagay sa rehas. Depende na lang nga kung gaano kalala ang parusa sa kanya. Dahil dito ay malalagay sa question mark ang buong season ng Memphis at ni Morant. Kung saan ba ito patungo mga kaibigan? Nakasalalay sa magiging resulta ng mga reklamo na ito ang season ng Memphis Grizzlies. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?